Maayong gabi, Visayas o Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Baki Awards, oh. Gumamit na naman ng artistang syokla ang mga oplok. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Iskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga Totobo, saan man panig ng mundo, magandang gabi. Welcome back muli dito sa ating New Normal Premier Live po tayo mga kabisdak. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Birada Agila. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, pakibisita po ang ating bagong tahanang Birada Agila. At magandang gabi sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Repli, magandang gabi. At magandang gabi rin ho sa lahat ng mga moderators. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga nagpapakulay. Mabuhay po tayong mga Pilipinong galit na sa gobyernong nakalak ang panga. Galit na naman ang mga trolls animal talaga. Oh. Ay, channel namin to eh. Wala kayong pakialam sa amin. Kayo nga, pag bumira, lampas hanggang impyerno eh. Di ba ho? Makialam at magkomento at makipagdiskusyon po dito sa Bisdak Pilipinas. Diyan sa inyong mga comment section. Mga moderator, bahala na kayo sa mga trolls. Oh, yan ang buhay nila. Katapusan, malapit na akin, sino? 1 linggo na lang, sahod na naman ng mga bugok. Anyway, pag-uusapan po natin ngayon ang buwelta ng mga Duterte diehard supporters kay Vice Ganda na panot pala ang noo. Sa mga nanonood po kanina sa in-upload po natin alas 6:30, maraming salamat. Continuous po ito na komentaryo dito sa Bisdak Pilipinas. Awards, sarap tirika ng kandila to si Panot eh. Ano bang hinihintay natin mga kaibigan ko? Patoplok, tara na! Bisda ka na! Mga Duterte diehard supporters, may buwelta. Hindi nakatiis sa pambabastos ni Vice Ganda kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kinoyog ang naturang komedyante sa social media. Patay ka diha. Iyan na yung sinasabi ko sa inyo eh. Bumira ka na lang sa iba, wag lang sa mga Duterte paniguradong, my God, masisira ang buhay mo. Huwag niyong subukan. Baliktad. Take two muna. Ang sabi ni Tatay Digong, huwag ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. My God, I hate drugs. Party na! Iyan na. Ang resulta, ayan na. Nagalit ang mga Duterte diehard supporters at ito, talagang inakusahan pa po itong komedyanteng malapad ang airport sa noo. Di umano'y bayad ang kanyang joke, kaya hindi na ho niya pinipili ang kanyang pagjo-joke na kahit si Vice President Inday Sara, kahit si former President Rodrigo Roa Duterte ay nadamay sa kanyang kalukuhan ni Malo. Unahin na po muna natin itong isang DDS na talagang kilala po ninyo mga kababayan ko, mga kabisdak. Ay, wag na lang kasi kilala nyo, sa huli na lang to. Yung hindi nyo na lang muna kilala. Patablok ha. Ayan ha. Ito po. Yung hindi nyo muna kilala, grabe, may buwelta siya kay Vice Ganda. Narito po, Bisaya po ito, pero ta-translate po natin sa Tagalog. Sa mga kaibigan nating mga Tagalog, mga subscribers natin, hindi lang Tagalog, at marami pang iba, na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Okay, pakinggan natin si Sir O. So karon mga mads, giapil na po ni Vice Ganda og joke ang nahitabo kang Tatay Digong. Which is, di na siya panibago. Kaya na maguna si Vice mag-joke,
Ano siya magpakatawa og tao, kinahanglan sa siya og naay babuyon para Correct. katawanan iyang joke. Actually, ganahan ko ni Vice sa una pa. Mhm. Pero, na-change akong mind katong nitanaw ko sa iyang concert sa California, Mhm. na dito ko nakarealize, lain man gid siya mang joke kay kinahanglan pa niya iro-iroon, magara babuyon ako sa katao na ang gamiton ng mga tao para makatawa ang mga tao. Okay, stop muna tayo dun para sa mga Tagalog, no? Sabi ng naturang DDS, no? Si Vice Ganda daw ay noon nagugustuhan naman niya, no? Mag-aayos naman daw yung joke niya. Noon, no? Pero noong simulan nang nanonood siya doon sa California, ay doon na siya nadismaya. Dahil itong si Vice Ganda gumagamit ng tao, ibang personalidad. Anuhan daw niya yung siraan, i-okray, lulukuhin, para lamang magkaroon siya ng mga kakatawa ng mga punchline, parang ganun. Baka hindi ho kaya ni Vice Ganda magpatawa nang hindi gumagamit ng mga personalidad. Actually, ang mga paborito niyang ginagamit, yung mga kapwa rin niyang artista. Pero ito kasi nakakapanibago. Si Tatay Digong talaga na wala namang kasalanan ho sa kanya, binibiran niya ho. Tuloy po, sir. Just like what he did to Miss Jessica Soho, diba? Iya pang gibaboy si Miss Jessica Soho para makatawa ang mga tao. And then what happened? Until na wala pagyapon siya natagam. So man siya mga mads. Pagkahuman na tong concert na gitanaw na ako si Vice Ganda sa California, nawad anak ko gana sa iya kay nakarealize ko ay lain man day siya mang joke. Kinahanglan pa na babuyon ang tao or isa ka tao para katawanan siya. Dili man din siya katawanan actually nya kamupod nga mga tao murag okay ra sa inyo nga iro-iroon. Correct oh. Ito nga ho ang nakakalungkot, no. Yung mga joke daw talaga ni Vice Ganda, parang binababoy ka ng naturang komedyante. Ang problema kasi, meron ding yung ang tawag yun, yung parang pinapatronize ba? Yung ganyang klaseng paraan ng pagjujuk. Na below the belt na, may tumatawa pa talaga. Dapat nga ho, yung mga nandoon, mga organizer, pupunain man sana. Vice Ganda, itigil mo na yan. Sana sa susunod, wag mo nang ulitin. Below the belt. Kaso nga lang ginusto. Merong tumatawa, mga kakampi nila. Mga galit sa mga Duterte. Sila, mga galit sa mga Duterte, pink lawan. Tuloy po, sir. Dagan pa yung mga nindot nga mga komedyante, mga mads nga katawanan gid sila. Correct. Itsura pa lang ladan katawanan sila kay dili sila mambaboy og mga tao. Correct. Kagaya ni marami pong mga komedyante na hindi kagaya kay Vice Ganda na binababoy ng personalidad. Actually, yung kay Jessica Soho, wala po akong alam doon. Hindi ko narinig yun na paano ba binaboy ni Vice Ganda si Jessica Soho. So, mukhang hindi ko naalala yan kasi hindi man ako nanonood talaga kay Vice Ganda. Tsaka ako rin, nakikita ko rin po itong si Vice Ganda, napakabastos talaga siya para sa akin. Hindi po ito kailangan mapanood ng mga kabataan itong komedyanteng bastos na ito. Hindi magandang impluwensya sa mga youth, lalo na po ngayon sa bagong henerasyon. Marami pa namang nanonood sa kanya diyan sa kanyang It's Showtime, di ba? Sana ay matuto ka, Vice, kasi pag ipagpatuloy mo yan, kawawa yung mga kabataan, baka akala ng mga kabataan, ayos yung ginagawa mo, yun pala ay kagaguhan, kadimunyuhan po yan eh. Tuloy po, sir. Para ni Roderick Paulati, nag-awa yung mga katawanan na movie sa una mga mads. Never siya mang baboy o mga tao katawanan na. Pero Vice Ganda, sa una na ko nag-idol sa iya, but now, dili nakita ko sa iya live mo joke, lahi gid siya mga mads. Maingon mo nga, Char, kay gikuan mo yung Tatay Digong. Dili, dugay ako wala nag-idolize sa iya, wala pa ni nahitabo ni Tatay Digong, wala pa na yung presidente si Tatay Digong. Mo na siya mga mads. Bye! Okay, so ngayon, nabawasan na ang paghanga niya
kay Vice Ganda. Balikan ko lang yung sinabi niya, guys, na meron talagang mga komedyante na kahit hindi nang babastos ng kapwa ay nakakatawa na. Mukha pa lang komedyante na. Tawa muna tayo, Yawers. Mamaya na yung init ng ulo, ha? Kagaya si Babalo, di ba? Tingin mo lang ka, Babalo, hindi pa na nagbibitaw ng punchline, natatawa ka na. Roderick Paulate, hindi naman masyadong nakakatawa si Roderick Paulate kasi sabi niya nakakatawa daw, pero hindi naman yun nambabastos. Merong isa dyan na nakakatawa talaga. Si Tikla, di ba? Si Tikla, hindi naman yan nambabastos eh. Nakakatawa lang talaga yung mukha niya. At saka yung pagpapatawa niya rin, nakakatawa rin. Yun yung, hindi naman kailangan ka mambastos ng personalidad eh. Yung isa pa, kung gusto nyo ng medyo sosyal na mga komedyante, si Alex. No? Alex Calleja ba yun? Ayun, maayos naman magpapatawa. Hindi naman naninira ng politiko. Kasi, sa pagkakalam ko itong si Alex Calleja, natuto rin yan eh. Noon, gumagamit siya ng mga pagpapatawa about sa politics, binago niya yun. Kasi marami daw nasasaktan at marami nagre-react. At hindi daw po pwedeng babuyin yung mga politiko, mga public servant, except na mga buhaya. Yan, si Bunjing, pwede yan, babuyin mo, Vice. Yan si Bunjing. Mukha pa naman kayo eh. Kaya sana, magiging sensitive ka naman. Itong ginawa ni Vice Ganda, napaka-insensitive. Ayan po yung, I think, taga Davao or something, Bisaya. Region siguro si Sir, bumaba na to. Ito yung pinakamaganda na bumanat ngayon. Kilala niyo to? Kilala niyo itong idol natin. Gagalit din ho ito eh. Si MK. Ayan, MK. Pinoy gay. Tama ba? Ito, Duterte diehard supporter to. Idol ko rin ho ito eh. Binanatan niya nga ho sino ba yun? Si Percy Tabi. Ayan. Hanggang ngayon, hinahamon niya si Percy Tabi ng boxing. Hindi naman lumaban. Hindi naman sumagot si Percy Tabi. Bumili na nga ho siya ng boxing glove eh. Para suntukan daw, kailangan handa. Papakinggan natin yung kanyang buwelta kay Vice Ganda. Vice, bilang mga DDS at taga-suporta ni Tatay Digong, malinaw sa amin na hindi namin nagustuhan ang mga biro at pahayag mo laban sa amin. At dahil may kalayaan kaming pumili, pinipili naming hindi suportahan ang mga proyekto, palabas at pelikula mo. Hindi ito hate campaign, kundi karapatan namin bilang manonood na pumili kung sino ang bigyan namin ng oras, panahon, at suporta. Ang galing mo dyan, kaibigan. Pero grabe, sir. Ang laki naman ng chocolate hell, sir. Meron pa nga siyang video na hamon kay Vice Ganda. Talunin daw yung chocolate hells niya. Hindi ko na lang ipi-play kasi baka pupula tayo eh. Ayan mas maganda ka pa, sir, kay Vice Ganda. Si Vice Ganda, ang pangalan, Vice Ganda, pero ang pangit ng budhi. Pangit din naman ang mukha, di ba? Ayan Grabe chocolate hells yung nagdala. Parang kaya ko tumingin, sir Sir, huwag mo naman ipakita yan, sir. Nadidisturbo ako sa pagkomento. Totoo ba yan, sir? Yan tayo, sir Linggo na linggo, sir Sana hindi ka nagaganyan, sir. Maingit si Vice Ganda. Hoy, sa mga nanonood dyan, wag kayong ganyan, Totoo yan. Mukhang yan, sir. Dinikit mo lang yan. Napunta sa chocolate hills yung topic. Malike nga mo mga kabisak, pambira naman, Si Vice Ganda ang topic natin, napunta sa chocolate hills.
Hoy, maganda yung Chocolate Hills, ha? Maganda rin naman si Sir. Ay, sabi ko, maganda si Sir. Pero, Sir ang tawag ko, magandang ano ko, sabi ko. Alam mo, kaibigan, nalilito rin ako, eh. Haglibog. Ito. Ito. Exactly. Tama yung sinabi mo, Sir. Karapatan nating mga Duterte diehard supporters. I-boycott siya, i-unfollow siya. No? Manawagan tayo na i-block siya. Ipatikim rin naman natin ang ating pagka-Duterte diehard supporters. Mantakin mo si Tatay Digong binabastos. Ginagamit ng mga pinklawan. Ginagamit nila para sa kanilang sariling interest. Oh. Ako para sa akin. Deserve mo, Vice Ganda, na kuyugin sa social media. Ibaba sa social media. Deserve mo murahin ka. Kasi yung dulong video ni Vice Ganda, may mura may PI Alam mo yung pagmumura, si Tatay Digong lang yan, bagay kay Tatay Digong. Kung murahin din natin yung kalbong iyan, no? Ano kayang masasabi niya? Baka kasuhan pa tayo Di ba ho? Ginagawa mong kakatawanan, yung nagdusa na nga ho nasa dahik. Dahil sa mga mamaling-maling paratang. Dapat nga kasama kang manawagan, bring Duterte home Ang problema, ginamit mo ba sa pang personal interest? Alisin na natin si Sir, masama yung tingin sa akin. Ay Sir, sorry hindi na pwedeng tawagin Sir Chocolate Hills pa lang, kitang-kita mo naman kagandahan Dapat ito ang pangalan niya, MK Ganda. Kasi ang ganda mo, kaibigan. Di ba, madam, no? Ayan, nabandam na talaga. Alisin natin. MK! 2 joints tayo. Kaibigan natin yan, mga DDS na yan, mga diehard yan. Ito. Ilabas natin yung ni Vice Ganda. Yung puna niya, no? Ay, hindi puna, paninira kay Tatay Digong. Kanina, kung nanonood kayo, nandun rin. Pero ito, saglit lang. Kasi merong ginawa rin sa MK, may version siya. Para tingnan natin kung sino yung bagay, no? Alin yung mas okay na banat? Ito yung kay Vice Kalbo. Suwangit. Ito yun, pambabastos niya kay Tatay Digong. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big ones and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang ina niyo. Tang-ina nyo rin. Ang sabi niya dyan, ang mag-aabi lang daw ng promo, tayo la daw mga DDS. So, papunta tayo sa Dahig, Netherlands. Walang problema. Papunta naman talaga kami dyan Ako, hindi ako makapunta. Wala akong passport. Sa bagay, pag pinadala ka sa Dahig, hindi na kailangan ng passport. Si Tatay Digong nga, nakapunta walang passport Mga DDS lang daw yung promo na yan. No? Hindi daw prohibited daw sa mga Pinklawan at mga Marcos loyalist. Bawal daw sa promo na yan. Huwag kayong mag-alala kasi kayo, meron din kayong libreng sakay papuntang impyerno. Ayan yung pambabastos ni Vice Ganda kay former President Duterte. So ito naman yung version ng kaibigan natin. Kay MK. Ayan. Natin Nothing beats a Jet2 holiday. Right now, from Showtime Stage to Campo. Hatid ng flop jokes. Get unlimited boost from the crowd. A free trip to irrelevance. Courtesy of your overused punchlines. Promo applies to laus at feeling relevant only. Mga tunay na entertainer, bawal sumali. Huwag mo kaming kalabanin, baka sa'yo mismo mag-last laugh ang Pilipinas. Babuhi! Ano, Vice? Kaya mo pa?
Trip to impyerno sana, tol. Laos. Laos naman na talaga yan si Vice Ganda. Totoo lang. Masuki itong sa IMG, no? Kasi nakakaano yan. Yan yung totoo. Talagang Laos. Ano, katikim ka? Yan ang sinasabi, lesson learned. Huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mong gawin sa'yo. Kung ikaw naninira ka, nambabastos ka sa kapwa mo, asahan mo yan na yung balik sa'yo, sobra-sobra pa. Anong tawag dyan? Principles of sowing and reaping. Kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Nagtanim ka ng kabastusan, aani ka rin ng kabastusan. Kaya kung babastusin ka namin, Vice Ganda, tanggapin mo. Dahil deserve mo iyan. Kung baga, inumpisahan mo eh. Talagang tatapusin yan ng mga Duterte diehard supporters. Hindi ho po pwedeng kami ay tatahimik lamang sa ganitong klaseng pambabastos kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dalawa pa lang yan bumira sa'yo. Paano pa kaya kung yung 32 million na bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte ay lahat ng iyan ay re-risback? Bubwelta ho sa inyo. Ano kaya ang mangyayari sa'yo? Baka hindi mo na kayang lumabas ng inyong tahanan. At ikaw ho mismo ay ma-stress ka sa inyong issue time. Dahil baka mabuka pa sa loob ng studio. Or hindi man sa loob ng studio, baka paglabas mo ng studio or kung makikita ka sa mga malls or makapunta ka sa mga concert mo, baka mabato ka pa ng kamatis. Okay sana kung kamatis ang mabato sa'yo kasi hindi naman masyadong masakit yan. Eh kung mabato ka ng sibuyas, mas masakit yung matigas yung sibuyas eh. Marami yatang dala si Auntie Claire na Bombay galing India. Yun ang gawin namin. No? Kasi ginagawa mo yan. Sa isang Duterte na minahal ng taong bayan yan eh. Hindi ho po pwedeng gaguhin mo eh. Kasi pag ginago mo yan, matik yan ang bibelta sa'yo sandamakmak na sulit Duterte diehard supporters. Hindi man ho kami papayag ng ganun-ganun lang na hindi kami gumanti sa'yo. Kagaya sa akin, pangalawang content ko na to sa'yo. Kanina, alas 6:30, ngayon alas 8:30, dudurugin at dudurugin ka namin. Hanggat sa maubos ang inyong mga followers, yung following mo mababawasan. Eh, balita ko eh, from 20 million, nagiging 19 million na eh. Around, baka babagsak na yan, magiging 18 million na lang. O sana nga, magiging 1 million na lang. Yan yung parusa sa'yo. Sa kabastusan mo. Kagaya ho nitong kaibigan natin. No? Binanatan ka. So yung banat sa'yo, yung inattach niya, yung picture ng nanay mo. At ikaw, yan tayo. Ito yung sinabi ko. Mga kababayan ko, walang sugat sa ganti ho ito, ngipin sa ngipin ho ito. Kalbo sa kalbo ho ito. Ito, yung kaibigan natin, Adidas rin po ito. Alam ko, naka-follow po kayo. Nag-post po sa kanyang social media. Damay-damay po tumaya ho ito. Walang iyakan ha. Total, inumpinsahan nyo, tatapusin namin. Ayon kay Tio Moreno, yung attachment niya, yung picture na yan, sa FB page po ito ni Tio Moreno ha. Tinag pa si Vice Ganda dito guys. Tapang rin ni Tio Moreno, no? Sabi niya, Dear Vice Ganda, PRRD has always shown respect to the LGBTQIA+ community. In fact, Davao was one of the first cities to establish an LGBT help desk. Putya na, hindi yata natandaan niya ni Vice Ganda.
Kaya maraming nagmamahal kay Tatay Digong na LGBTQ plus na nga ho ngayon. LGBTQIA plus na nga. Si Tatay Digong, kaibigan niya yung mga kagaya mo, Vice Ganda. Minamahal kayo ni Tatay Digong eh. Pati sa Davao, nagsiselebrate nga pa ho sila ng Pride Months eh. Pero itong bastos na ulaga na ito, hindi marunong tumingin sa kanyang binabanatan. Dagdag tayo, kay Tio Moreno ho ito, members of the community were also given platforms to advance their advocacies such as Rina ng Davao Pageant. Oo. Yung Rina ng Davao Pageant, taon-taon po yan para sa mga kabaklaan. Kasi hindi naman nagagalit si Tatay Digong, mga Duterte sa mga bayot, sa mga bakla, LGBTQ. Patas ang pagtingin nila sa Davao. Equal treatment ang trato ng mga Duterte sa Davao. Meron pa ngang si Vice President Inday Sara Duterte sa Office of the Vice President Meron siyang programa, nagbigay siya ng puhunan sa mga LGBTQ community. Ganun ang pagpapahalaga ng mga Duterte sa mga kalahi mo, Vice Ganda. Kaya tingnan mo yung mga kaibigan nating LGBTQ, galit na galit kay Vice Ganda, kukuyugin ka talaga sa social media. After the event, winners automatically became part of various programs spearheaded by the Davao Tourism. Ayan, sumasali lahat na yung mga nananalo dyan sa beauty pageant ng mga LGBT. Flashback. Despite his demanding schedule as president, PRRD is still mid-time to appear as guest of Gandang Gabi Vice and even sent Vice Ganda a gift of his birthday. Pinadalhan pala to ng regalo ni Tatay Digong. Ako naalala ko, pumupunta si Tatay Digong sa kanya, sa Gandang Gabi Vice, nire-respeto ni Tatay Digong. Pero yung sukli ng sok lang ito, trending nga ho yung programa niya. Ewan ko kung binayaran nila si Tatay Digong. Bayaran mo, uplok ka. Pero hindi naman nagpapabayad si Tatay Digong. Trending nga yung programa nila, di ba ho? Nakapanood kayo doon? Ako, doon ko napanood yung sumasayaw pa yata si Tatay Digong ng budots sa Gandang Gabi Vice. Programa niya sa ABS-CBN na pinasara ni Tatay Digong, di iyak ang mga buwang. But now, while the 80-year-old PRRD illegally detained in the Hague over cases yet to be proven, Vice chose to mock him. The same Vice who made joke about, meron palang rape joke siya, and acted as if nothing happened after. Hindi na natuto. I just hope nothing unfortunate happens to your own mother. Ito yung attachment ni Tio, who is also turning 80 this year. We sincerely wish her good health and a long life. Thank you. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. At saka principles of sowing and reaping. Pag magtatanim ka ng kabastusan, aani ka ng kabastusan. Hindi mo talaga maiiwasan yan Kasi si Tatay Digong, 80 anyos. Matanda na. Yung nanay mo rin, 80 anyos. Yan ang sabi ko nga kanina sa kinontent ko kung yung nanay mo babastusin, payag ka ba? Hindi ka ba masasaktan? Natural, masaktan ka. Paano pa kaya si Tatay Digong 80 anyos at nakaranas ngayon ng pang-aabuso under Marcos admin? Ayun, kinidnap at kinulong sa dahik ng illegal. Itataya natin Tataya ng maraming Pilipino, kaya hindi mo po pwedeng basta-basta ng pagtatawanan at gawin mong pulutan dyan sa mga joke-joke mo na halatang may pinanghugutan. Hindi yata makamove on sa pagkasarado ng kanyang channel ABS-CBN. Dapat nga isara kayong lahat
para sa akin, itong ginawa ni Vice, isa po itong kabastusan sa mga senior. Na which is yung kanyang nanay, senior na din. Mag-80 anyos na rin pala. Na alam ko, yung nanay niya, hindi natutuwa sa kanyang joke. Sinong matutuwa na Poncio Pilato sa kanyang joke na halatadong pambabastos sa isang 80 anyos na former President Duterte na ngayon kinidnap nga ho sa dahig, napaka-insensitive ng kalbong ito. O ito pa, walang iyakan Yan tayo, yan ang sinasabi ko nga ho sa inyo, walang sukat sa ganti. O ito, puta kalbo nga. Palike nga mga kabisdak, palike para makarating kay Vice Buplax. Buplax pala ito. Ako sa akin walang personalan kasi pupunta man din tayo dyan, kakalbo rin naman tayo. Pag tayo matanda na, makalbo ka, ay ganyang hitsura. Kailan may dodulas yang mga bangaw sa kalbo mo. Kintab, no? Noy, ikaw yan, Noy. Naalala ko tuloy yung yumao. Pero huwag natin bastusin yun. Ito yung bastusin natin. Respect tayo sa patay. Huwag tayong rumispik sa kalbong buhay. Ito naman po ay attachment at post ni Eliezer. Ayan. Makikita nyo po yan sa Facebook din po. Matindi yung banat, tinag din siya Sabi ni Eliezer, ayan. This panot na bayot, Vice ganda. Talaga, seryoso sir Will mock anyone below the belt mismo. Just to stay relevant. Remember his disgusting joke. Ay, rip joke pala about Jessica Soho. Putang ina, hindi pa natuto pala ito, no? Remember his disgusting rape joke about Jessica Soho. Now he is mocking Pierre Arde in the Hague like defending our sovereignty is a cheap comedy skit. Ayan. But when the joke is on him, he acts like a victim. When Tado made one gay joke on HU Time, baka yung si Tadong yumao, no? He got mad and acted like a saint. Nagalit daw itong si panot na bayot, sabi niya. Like a saint. Hypocrite. This clown can insult others for laugh, but cannot take the same hit. Yan tayo. Yan yung mahirap dyan. Hindi pala kayang tumanggap ito ng batikos din ng joke na siya ay tatamaan. So, iyakin nga. So, ano tayo ngayon yan? Pag sinabihan ka panot na bayot, so, iiyak ito. Hindi niya matanggap. Hindi sinabihan na panot na bayot. Totoo naman. Palike nga, guys. Yan ang sabi ko. Tika lang, charge lang ako, guys, no? Baka maluba tayo. Palike nga, guys. Palike muna, palike muna, saglit lang. Ito tayo ngayon, no? Ito tayo ngayon. Pag ikaw gagantihan ka, masaktan ka. Kasi yung maong Tado daw, nag-joke. At hindi niya nagustuhan, pinuna niya. So, pag tinira ka pala ngayon namin ngayon, maglupasay ka. Nun. Okay, ito. Tuloy tayo. What if we turned the tables and joke about you? Your lone home
everyone knows is only there for your money. Your father who was binaril pala, no? Shot in the head, or the struggles of your own family, would you still laugh? Ay, hindi. Sorry Tanong pala yun. Tanong. Ulitin ko, yun yung tanong na. Your father who was shot in the head, kunyari lang or the struggles of your own family, would you still laugh? Would you still call it's comedy? Or would you suddenly play the victim again? Yan na nga ho. Sabi ko nga, kung yung nanay niya, titirahin, magustuhan kaya niya. Vice ganda is nothing without him make up. Talagang personal na Sir Elijah talaga Grabe naman kasi yung foundation yan, yung makeup dyan, kapal yan. Kasing kapal yan ng yung pinifinishing. Palitadahan mo na. Para yung lubak-lubak tanggal. Talaga naman ito. Wig and scripted audience laughter. Uy, yung mga audience niya pala, scripted. O yung mga audience na tumatawa niya, na tumatawa sa joke niya, bayad ba yun, sir? A bald gay, kalbo daw. Sell out who survives on recycled jokes and sponsor money while pretending to have moral high ground. Tangina, bagsak yung moral nito. Marka demonyo. Ang kintab ng noo Lagyan mo yan ng sungay, si Lucifer na yan. Hellboy, ikaw yan? Cancel Vice Ganda, cancel HU Time, boycott every brand paying this hypocrite to disgrace our country. Ayan na. Boycott na daw. Cancel lang lahat ng mga brand na inendorso niya. HU Time, wag na manood. Nasasaktan talaga ang mga DDA sa kanyang ginagawa. O baka naman sinadya rin niya. Kasi sabi na nga ho ni MK Pinoy Gay, laos na ito. Sinadya niya para mapag-usapan. Sinadya niya para mag-trending muli. Kasi alam niya, sabi nga ho sa kasabihang, kung ikaw ay laos na, sirain mo lang mga Duterte, paniguradong sisikat ka. Sisikat ka sa katarantaduhan mo, sisikat ka sa kagaguhan mo. Yan po yung rismak at buwelta ni Elijah Eliezer, at makikita nyo po yan sa FB post. So, ito yung pinakamagandang bumanat sa kanya. Bago yung isa pang pinakamaganda. Ito pa. Ang kanyang attachment naman dito sa banat niya, ito. Putang make-up, no? Ang kapal ng mukha mo, Vice. Ganda ng game zone. Ang bagong responsible gaming advocate, Vice, kalbo, ganda. Sino po yung nag-post dyan sa social media? Si Kifay Chu. Kifay! Ang Kifay! Nakasalamuha ko na rin itong mga magagandang DDS na ito. Ang sabi ni Kifay, endorser and brand ambassador and host ng events si Vice Ganda ng Bingo Plus, which is a gaming platform of DigiPlus. DigiPlus is a company of billionaire Eusebio Tangco, the father of Jaeger Tangco, the public relation guy whom billionaire said is behind Princess Fiona PR operation against Sara Duterte. Patay, huli kang bayot ka. Yung mga naninira kay Inday Sara, negosyante, na sa chat GPT ang gamit, yung word nila na Sara, Fiona, ito pala yun. Amo rin pala ito ni Vice Kalbo.
Pasintabi sa mga kalbo, ha? Kasi kalbo naman talaga siya. Di litsugas. Huli kayo ngayon. Tuloy natin, ha? Ayaw din ni Sarah ng online gambling. Sarah said in an interview recently that she is against any form of online gambling. When Sarah becomes president, she'll probably shut down online gambling the way we have it now. My conclusion is that Vice Ganda hatred of PRRD and ensuring the Dutertes don't come back to power is beyond just the ABS-CBN franchise issue. I bet it's about something of much more value. Yan ang sabi ni Kifaicho. So yung DJ Plus, yung pinopromote na Bingo Plus ni Vice Ganda, yan yung may mga utak sa paninira kay Vice President Inday Sara Duterte. Malamang inutusan to ng mga amo niya. Kung totoo man yan, totoo naman talaga na naninira, kung ang may-ari yan ay yung DG Plus, ay yung may-ari ng DG Plus, itong yung trending ako itong si Tangko, no? Ay mukhang politically motivated na naman ito. Sinasadya. So, ibig sabihin, bayad. Ang paninira ng kalbong baklang ito ay bayad. Kaya pala, no? Itong si Bongbong Marcos ay ayaw nilang ipatigil itong online gambling na ito. Di ba ho? Yan ang sabi ni Auntie Creriring Oy, dahan-dahan muna tayo sa nagsasabing ipapatigil, ibaband ang online gambling O bakit hindi po i-ban yung account ni Vice Ganda? Dahil nagpo-promote man ito ng Bingo Plus. Di ba merong mga ibang influencer na nasira na ang kanilang, na-delete na yata ang kanilang mga FB page dahil sa pagpo-promote ng sugal. Bakit itong si Vice Ganda, na talagang endorser po ito ng Bingo Plus, ay hindi po ma-delete ang kanyang FB account? So medyo mataas ang kapit nito. Kung hindi man siya direktang amo niya, yung naninira kay former President Duterte, yung mga nasa likod nito ay mga galit sa mga Duterte at may utak sa paninira kay Vice President Inday Sara Duterte. May hugot, no? Pero kung lisin natin ng konti, may pinagdaanan din. Kumbaga nagsama-sama na sila. Tinamaan sila ni Tatay Digong, ito ABS-CBN franchise hanggang ngayon, wala pang prangkisa. Kumbaga, nagbuhol-buhol na. Nagdugtong-dugtong na po yung pagiging insecure nila kay former President Duterte. Yan ang isa sa mga dahilan siguro. No? Bingo Plus, nagpo-promote pala ito ng sugal. Ito ba yung tamang influencer? May tuturi ka bang good influencer kung saan ikaw ay naging endorser ng online gambling? Pagsusugal online, hindi ka good influencer. Ang tawag sa'yo, bad influencer. Meron pa kayang amo sa likod nito kay Vice Ganda? Pakinggan po natin yung isang DDS vlogger din po ito. May buwelta rin Ayan. Palike nga guys. Pakinggan po natin.
Kung matatandaan ninyo, dati, may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Aha. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. So, Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating di ba? So, may hugot din pala. Okay. So, meron palang ganitong insidente rin na yung concert niya sa Dubai na-cancela dahil sa mga birada niyang mga DDS, sundan niyo si Tatay Digong sa dahig. Magpakulong din kayo. Kaya na-cancela. Baka kinuyog rin to sa Dubai. Tandaan po natin 99% ng mga OFW, mahal ang mga Duterte. Pag yan ay sinasagasaan mo, pag yan ay tinarantado mo, panigurado ang sukli sa iyo ng mga OFW, lampas-lampas sa ginawa mo. So, meron din palang ganong insidente. Gagi, no? O di, persona non grata na lang ng Davao City si Vice Ganda. Tandaan po ninyo, ha? May na persona ng grata na rin na komedyante sa Davao City. Si Ramon. No? Ramon ang pangalan yun. Hindi ko alam mga apelyido yun. Hindi yung Ramon sa Batang Quiapo. No? Ramon, basta Ramon. Tawag yung apelyido ni Ramon. Alam nyo na po yun. Swangit rin yung mukha Na persona nung grata ho yun So ito, naulit muli, baka po pwede rin mapersona non grata itong si Vice Ganda sa Davao City. Kung po pwede, buong Davao region na. Or total ngayon, ang gobernador naman ng Cebu City ay si Pambari 4, dapat ideklara rin itong persona non grata si Vice Ganda. Di ba ho? Sa probinsya ng Cebu, patay kang Vice Ganda ka. Hindi ka na makapunta ng Visayas, hindi ka pa makapunta ng Mindanao. Hanggang Luzon ka na lang, Vice Ganda. Dahil deserve mo mapersona non grata. Especially dyan sa Davao Region. At malamang kung napanood mo kami, Gobernador Pambari 4, total naging gobernador ka man because of Duterte, at sabi mo naman, tatanawin mo itong utang na loob. Sige nga, sampulan mo nga ho itong bastos na komedyanteng kalbo na binabastos si Tatay Digong, ideklara mo pong itong persona non grata dyan sa Cebu City. Hindi, Cebu City, province of Cebu. At isama na rin po natin yung Davao City at buong Davao Region or buong Mindanao na para maramdaman ng galit ng ganti ng mga nagmamahal kay Tatay Digong dito sa baklang kalbong ito. So hanggang Luzon ka lang Vice Ganda Persona non grata si Ramon, bawal pa pumunta ng Davao City hanggang ngayon Tuloy po. Ba? Bayan for sure, nasa script yan. Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal, pera lang? Tindihan mo naman kasi yung mga yung mga artista na nagpaparody, ganyan-ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like Correct. respecting human rights, Correct. respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga Well, oo, to certain extent, hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Diba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Pero, yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. Correct. So, to make a joke about it, you are normalizing
yung ginawang ganun kay PRRD. Exactly. Diba? It's worse than ano, ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Correct. Kasi yung kay Jessica Soho na joke, syempre hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho, pero at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, walang magiging issue eh. But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yon, ganon. So kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices in our society. Correct. Parang bagang okay lang mang kidnap. I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Ano, Joey de Vibre, maligpit. Malagay na sa tamang lalagyan. Saan natin ilagay yan? Hindi yung words na ginamit ni Joey de Vibre. Talagang iligpit, ha? Yung ibig sabihin siguro ni Joey de Vibre, kumbaga, hindi na po siya susuportahan itong si Vice Ganda, no? Hindi na po tangkilikin ang mga programa ni Vice Ganda. It's showtime, boycott na. Yun yung punto niya. Huwag niya naman kulayan yun. Kumbaga, unfollow. Ibig sabihin, iligpit, unfollow mo yung social media page niya. Ngayon, bawasan na. At huwag nang tangkilikin yung mga produktong ini-endorso niya. Ang daming ini-endorso eh. Shampoo, nag-endorso ba siya? At siya, no, alam mo, Vice, mukhang mas malala. Hindi lang, mukhang talagang mas malalaho ito. Yung rape joke daw niya kay Jessica Soho. Mas malala daw ito, sabi ni Joey de Vibre. Sige nga, tuloy natin ng konti. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Correct. Can't wait maging presidente si VP Sara. Gawin din natin joke yung nanay niya, ha? Ewan Yun ko lang lang. kung hindi yan ngumaungaw. Totoo. Pag panahon natin gumante, please remember, no mercy. Sabi ni Correct. Ate Jen. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganon. I think so too. I think yung ganon, hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ka ba, napaka-insensitive mo. But this one is political. Correct. This one is legitimizing what was done to PRRD. Correct. This one is enabling a system of corruption in the Correct. Philippines. So alam mo yun, I feel na ano to eh, mas worse to do sa Jessica Soho level na joke eh. 'Di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Napaka-disgusting na yon. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. Correct. And alam mo, it makes sense no kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na May pananagutan siya dito. Possible na ganun eh. Kasi merong political end eh. May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD because that's how you legitimize issues eh. Na they make fun of it. Gawin nyo na lang joke. Tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari. 'Di ba? Exactly, no? Balik tayo dun sa sa political paid, no? So ibig sabihin, posible, no, na itong si Vice Ganda kaya gumawa ng ganyang hindi kaayang-aya na joke at pang-insulto sa former president ay posible nga na ito ay bayad at merong mga politikong nasa likod nito. Ang unang suspitsa ko dyan, alam mo kung sino? Si Kim Bonjing yun ng Pinas. Promise ha? Kung isipin natin, sino ba yung politiko na nagbabayad dito? Kung sakaling bayad Vice Ganda, kung sakaling bayad ka, kumanta ka na lang. No? Wala na po akong ibang maisip na politiko eh. Nagalit sa mga Duterte at gustong mapa-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Yan si Kim Bonjing ng Pinas. Kim Bonjing yun pala. Kim Bonjing yun ng Pinas. Na umiiyak. Coincidence lang ba ito? Na pagkatapos ibinasura
ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara at nalagay na nga sa archive, saka naman nag-concert itong si Kalbong Vice at binanatan si Tatay Digong. Baka binulungan, banatan mo nga, patikimin mo nga, pahihiya mo nga. Oh. So mag-amo sila. Tingnan mo si Kim Bunjing yun ng Pinas. Inamin na ni Alvin L. Chico na isa sa mga pinakamalaking shares dyan sa Abya, sa DJMM. So amo nga ho nila ito. Baka lang Baka ito yung instruction Sige tulungan nyo kami. Mga Pinklawan, Bulawan, loyalistang mga piso na lang ang dangal, mga supporter ng UWM at ni Bunjing. Baka pwede, pahiya mo naman ang mga DDS dyan sa concert ho ninyo. Ginawa nga. Para lang daw yun sa mga DDS. Jet ski, trip to ICC at magpakulong na rin ho daw tayo. Lakas ng sapak, no? So si Tambaluslos, si Bunjing ang may mga utak nito. Alam mo, walang imposible Kasi pag tiningnan mo, ikunik-kunik mo Yung Bingo Plus, Digi Plus, ang may-ari, yung naninira kay Vice President Inday Sara, si Tangko, di ba? Bayad din po yun. Na siya ay endorser ng Bingo Plus. So ngayon, ito naman ngayon, si Kim Bunjing yun ng Pinas, galit ka Inday Sara. Malaki yung share sa ABS-CBN. Putsain, ano pa ba ang nasa isip natin dito? Dito na nga, sila pa rin ang may utak nito. Kaya deserve ni Vice Ganda madeklarang persona non grata sa Davao City at sa iba't ibang syudad kung saan sulit ang suporta ng mga residente, ng mga constituent kay former President Duterte. Kung ako lang gobernador, uunahan ko na persona ng grata yan Kung ako lang mayor, uunahan ko na ng persona ng grata yan Papatikim ko yung bagsik ko pagka-supporter si Tatay Digong. Dapat unahan to ng Davao City at unahan ho ito ng Cebu City. Ideklarang persona non grata itong baklang buplax na ito na harap-harapang binabastos si former President Duterte. Kung titingnan mo, wala namang kasalanan si Tatay Digong sa kanila talaga. As in, yung pagkasara ng ABS-CBN, kasalanan niya ng ABS-CBN Hindi ho kayo nag-comply sa batas. Yung mga prangkisa ho ninyo, may tama. Kaya deklara po kayong tinanggal po yung frequency sa inyo at prangkisa. Kasi kung walang kasalanan ng ABS-CBN, hindi ho sana nabigyan na ng prangkisa itong ABS-CBN ni Tambaluslos dahil malaki yung shares niya. O nasan? Yung prangkisa, wala. Kasi merong kasalanan ginawa yung ABS-CBN. O di ba kaya wala pang frequency? Pinagtitripan lang nila ngayon yung frequency ng Isiminay. Hindi po pwede yun. Kasi wala namang maling nagawa ang Isiminay at nag-comply naman sa batas ang Isiminay. O paano po ninyo tanggalan ng frequency ang Isiminay? At paano po ninyo yan may balik ang ABS-CBN, yung prangkisa, may kasalanan? At anong frequency ang magagamit mo ng ABS-CBN? Wala nga. Kaya hanggang dyan na lang ang paninira ni Vice Oplok, Boplax, kung ano-ano pa. Bagay sa'yo, Boplax. May karma din yan. Huwag naman sana, Vice, darating sa punto na pati yung nanay mong 80 anyos, makalad ka din sa social media. Baka iiyak ka. Baka marami kang makasuhang libel. Dahil kukuyurin ka talaga sa social media.
Hindi mo alam kung ano yung magiging resulta ho sa inyo. Tingnan mo yung ano mo, social media, bawas na ngayon. Pinaramdam ng mga DDS yung galit nila. At baka bukas, 1,000,000 na lang tira sa social media mo. Below the belt masyado ang mga joke mo. Lalo na ngayon, mainit yung usapin patungkol sa pondo. Baka nabulungan ito ni Kim Bunjing yun ng Pinas. Lalo na yung privilege speech ni Congressman Ungab. Matindi yung bira ni Congressman Ungab dun. At hindi maintindihan ni Tambaluslos at ng mga kongresistang mga buaya ni Kim Bunjing ng Pinas ang kanilang damdamin na biglang naghurumintado yung naturang kongresista. Ipinaglalaban patungkol sa budget. Di ba ho? Nagdo-double time sila, gumagamit na ho sila ng mga artista. O di ba kaya ito ay diversionary tactics na naman para makalimutan ang usapin ng patungkol sa mga blanco sa budget. Bayka, Diyos ko, ang daming korupsyon eh. O ito, biglang diversionary tactics. Baka nga ha, sige birahin mo nga para makalimutan ng mga Pilipino yung patungkol sa mga pundong merong kababalaghan. O ito, pakinggan lang po muna natin mga kabistak, dugtong lang. Dahil napunta naman tayo sa pundo. Palike and share nga ho mga kabistak. Pakinggan natin muna si Kong Ungab. Narito ho. Yung pag-usapan natin ngayon, yung aking privilege speech which is the automatic appropriations. So nakita ko kasi yung automatic appropriations, pag i-add up mo sila, kasama talaga sa addition yung special accounts in the general fund. Yung special accounts in the general fund, at saka sinaman ko na yung use of income in the general fund, are considered automatic appropriations because they all come from earmark revenues. Yung earmark revenues, again, as I have said, meron na yung existing statutes, may existing laws, no? Which identifies the earmark sources or earmark revenues, taxation ba, excise taxes, or fees or charges. Tapos yung collections doon, ilalagay yun sa special accounts. And yung releases naman, nakalagay din yun doon sa batas, no? Or sa law. In other words, hindi na namin yun tinitake up annually, hindi na yun nire-review because they have standing statutes or standing special laws that covers them. So special accounts in the general fund, ginalaw nila. Nako! Actually, sabi ko na senior citizen ako, hindi ko nadala yung aking hard copy. But I can post it if you want to ask a copy of my privilege speech nandun. They touch 13 items. 12 items in the special accounts in the general fund, 1 item in the use of income in the general fund for a total of 13 special laws superseded by the General Appropriations Act. Saka meron pang isa na may earmark revenues, yung sin tax law, which is very important because in 2012, that helped us a lot. Number one, helping the country coming up with healthy citizens. Kasi that time, between 20 to 30% yung smoking incidents natin. Nung pinasa yung sin tax law, after 5 to Nabawasan. to 10 years, bumaba yung incidence of smoking. Pangalawa, it generated more than enough revenues. Yung sin tax law kasi provides that yung original sin tax law, RA 10351, provides 85% will go to universal healthcare. Kaya yun pinasa yung universal healthcare law kasi may fund source na yung sin tax law. So 85% goes to universal healthcare, of which 80% goes to PhilHealth, and the balance goes to the Department of Health. Yung isang 15% naman will go back to the tobacco farmers or tobacco growers. I can clearly remember that when we passed that law, it helped
the Philippines garnered the first ever investment grade credit rating. No, that was very elusive from us. Hindi natin nakuha yung investment grade credit rating for a long time. Pero nung pinasa yung syntax to, it is one of the big sources of revenues ng gobyerno. Yung, kasi ang daming nagsisigarilyo, ang daming uminom ng alak eh. And the excise taxes on tobacco and excise taxes on tobacco and alcohol really helped the Philippines in 2013 garnered the first ever investment grade credit rating. So hindi ko makalimutan yon, pero binaliwala ngayon. Sa 2025 budget, believe it or not, zero allocation ang PhilHealth, of which it is very clear in the special law that 80% of the incremental revenues for excise taxes on tobacco and alcohol will go to universal healthcare. Ang klaro doon, yung pera para sa PhilHealth will subsidize the indirect PhilHealth beneficiaries. Tayo, yung mga empleyado ng gobyerno, empleyado ng private sector, we pay monthly, di ba? Binabawasan yung salaries natin, yung contribution sa PhilHealth. We are the regular members. Yung Correct. indirect members, Yung wala- hindi yung nag-ano. irregular members, who are they? Indigent. Senior citizens, Indigent. PWDs, indigent Filipinos. Correct. Doon, supposedly, kukunin sa 74 billion na zero ng Congress. Grabe. Ng Bicameral Conference Committee. It's unfair because the Constitution is very clear that the government Batas yan, ha? and the Filipino people should take care of the health of the Filipino people. Second, it is clear in the syntax law that certain amount from the earmarked funds will go to PhilHealth. Ang tanong doon, nasan yung 74 billion na yun? Saan mapupunta yun? Diyos ko, grabe. Mga buhaya. Tuloy natin ng konti. So, ang masakla pa, di zero. Kaya, no rhetorics can say, bahag namin ang bayan, bibigyan natin ng magandang kinabukasan, magandang health, no? Ang Pilipino, because they zero. Health system. You zero, you are giving nothing for augmentation. Kasi yung gaan natin allows augmentation. How can you augment when you zero? So, if you remember, yung mga congressman at senador noon, I will give you a 1 peso budget. That's logical. Because pag binigyan ka na 1 peso budget, you can augment it. But if you're given a zero budget, Walang ganon. item is erased. Walang maiwan. Nako. So you cannot augment it. You have to wait for the next year to give additional budget for PhilHealth. Or you have to wait for a supplemental budget para malagyan. So, by the way, I was the author of the syntax law of 2012. Sabi ko yan. Kaya alam niya. 13 special laws amended and superseded na hindi dapat ginagalaw, plus the syntax law 14. Dinagdag nila sa special account, yung automatic appropriation, special accounts in the general fund kasama doon, sa addition. Dinagdagan ng 12.7 billion yung special accounts of the general fund. So yung automatic appropriations mo, nag-increase dapat. Nag-increase na yung automatic appropriations. Grabe. Anyway, I wasn't able to get my hard copy. Madali lang naman tingnan na sa internet na yung aking privilege speech. Privilege speech. Yung total special accounts on the general fund, sumada nila, nagdagdagan ng 12.7 billion. Kung nagdagdag ka sa special accounts in the general fund, yung automatic appropriation mo, mag-plus 12.7 billion ka rin. In short, naglampas yung budget natin sa original proposal ng President na 6.352 trillion. Illegal yun. Yun ang illegal. 6.352 trillion mo plus 12.7 billion, which makes the budget unconstitutional. And yun, ang pinaka main reason ko. So sabi ko, hindi talaga ginagalaw to. At saka yung i-itemize ko yung 12 sa items sa SAGF at saka yung UIGF.
na gidalaw nila. Gusto ko bigyan ko kayo ng example ng UIGF. Yung UIGF example, UIGF use of income in the general fund, ganun yun, earmark funds. Example, NBUC, or in the early 2000 yata ito. Nagpasa yung Congress ng NBUC law, Motor Vehicles User Charge. Yung may mga sasakyan dito, may mga motorsiklo, may private public utility vehicles, nagbabayad tayo sa LTO. Yung charges na yon, MBUC, pupunta yon sa Special Road Fund. Yung Special Road Fund na yun, naka-earmark na rin yun kung saan pupunta. Believe it or not, the allocation was only about 16 billion sa UIGF. Pagdating doon sa line item appropriation, sa DPWH on the Special Road Fund, umabot ng, nagdagdag sila ng 17. Umabot ng mga something like 34 billion. Nagdagdag ng 17 billion. Pero yung kasi yung special account in the general fund at saka UIGF, doon yun makikita sa special provisions part ng GAA. Pero sa special provisions ng GAA, 16 billion pa rin. Ang tanong, saan nila kinuha yung 17 billion na dinagdag? Yung MBUC, General Garcia, sir, my colleague yun sa Reserve Officers Legion. Yung MBUC is very clear. MBUC is very clear. Kung saan mo kinuha yung pondo, motor vehicles user charge, nakalagay na rin sa law kung saan mo ilalaan. Tony Ingangas niya. Yes, sir. Yes, sir. So, again, yung MBUC law, nakalagay na kung saan kukunin yung bayad natin sa LTO, mga bayad ng ating motor vehicles. Then nakalagay na rin kung saan mo i-appropriate. You don't have to touch that. Dinagdagan nila ng 17 billion. Lumobo yung items of expenditures mo. Pero pagdating sa special provisions, the same pa rin, 16 billion. So in other words, kumuha sila sa ibang agencies, permit me to say this word, nag-realign or gumamit ng pera. Pwede ba yun? Because MBUC funds is based on the motor vehicles users law. Yung special road fund kasi i-amend yun kasi na-abolish yung road board. Pwede ka ba maglagay doon na hindi naka-itemize o naka-identify doon sa motor vehicles users charge law? Hindi balansyado. So, most likely gumamit ng ibang funds galing doon nilagay. Ayan po yung mga bagong isiniwalat ni Kung Ungab doon po sa kanyang privilege speech din po yan, mga kabisdak. Ito po dapat yung pinag-uusapan na mukhang gustong tabunan ng issue patungkol kay Vice Calvo Ganda. Bago po tayo magwakas, mga kabisdak, panoorin po natin muna ang napakagandang awitin na handog ni Hardy Kaligtan para po sa atin dito sa Bisdak Pilipinas. Hoy, ano to ha? Music video ba? Yung iba nagko-comment, Bisdak, wala kang audio. Music video nga lang. Pakinggan lang natin, napakagandang komposisyon ni Hardy Kaligtan para sa atin dito sa Bisdak Pilipinas. See you po muli bukas ha. Huwag muna kayong umalis. Panoorin po muna natin. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang
ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.